Hiniling sa kanya ni Saba na sumuko ngayon, na nagsasabing hindi na kailangang panghinaan ng loob. Tinawag ni Gisek si Woon at tinanong siya kung nagbibiro siya. Sinabi niya na bago siya tumalon sa kanya na parang papatay, tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya ngayon. Habang si Saban ay hindi naiintindihan at nagtatanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ang sagot ni Woon, siya ay nag-iisip lamang sa kanya, at si Jesok ay tumugon na mayroong isang impyernong isang paraan upang malaman siya. Nagalit si Saban sa kanilang pag-uusap at muling tinanong siya kung ano ang kanilang tinatalakay. Hinihiling ni Jisok na lumaban siya ng tama, kung ayaw niyang mabugbog, at iniisip niya kahit na sabihin ni Jesok na kailangan niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para labanan si Woon, kung gayon dapat ay makapangyarihan siya. Laking gulat niya nang mapagmasdan na itinatago nito ang kapangyarihan niya at ang nararamdaman niya ngayon ay hindi man lang kumpara sa kapangyarihan niya. 1 minuto ang nakalipas, nagsasabi sa kanya si Jesok na si Woon ay nakipag-away sa kanya noong isang araw. Nagulat siya nang malaman na kahit si Jesok ay inaprubahan ng kakayahan ng lalaki bilang isang nagising. Malinaw na sa kanya ngayon na gusto siyang dalhin ni Mr. Park sa Union. Nagulat si Guo at sinabing mukhang sineseryoso ito ngayon, at hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang mga kasanayang iyon. Nagtatawanan si Jesok. Nagulat si Jesok at tinanong kung ano ang sinasabi niya. At kapag siya ay nag-aalala tungkol sa kanya, sabi ni Jiwoo parang ganon, pero sinigawan siya at mali daw ang pagkakaintindi niya. Napansin niya na namumula si Woon at tinanong siya kung bakit siya nagkakaganyan. Habang pinapatahimik siya ni Summon at itigil ang pang-abala sa kanya, nagsisimula silang mag-away habang ang mga matatanda ay nanunood lamang sa kanila, nagtatalo sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Jesok sa kanila na magmadali at makipaglaban. Dahil ang kanyang popcorn ay nagiging lipas na, siya ay nagalit at inatake ang kanyang popcorn at silang lahat ay nahulog sa lupa. Si Jesok ay naging seryoso tungkol dito at sinabing siya ay nabaliw at hiniling niya sa kanya na labanan siya kung siya ay galit na galit. Nagmamadali itong lumapit sa kanya para umatake, at laking gulat nila nang makitang patungo sa ibang direksyon ang laban. Tumalon sina Mr. Park at Go mula sa kanilang mga lugar upang pigilan sila. Hiniling sa kanya ni Saban na isaalang-alang ang kanyang sarili na maswerte, habang sinabi ni Jisok na hindi siya kumpara sa kanya. Hiniling ni Mr. Park na huminahon siya at tinanong kung nakalimutan niya ang kanyang layunin. Lumingon siya kay Woon at sinabing nakapasa siya sa kanyang pagsusulit at papayagan niya itong sumali sa Union. Ang pagsubok ay upang suriin kung siya ay sapat na solid para sa alok ni Mr. Park. At kung sapat na ang kanyang nakita at napatunayan ang kanyang halaga, sinusubukan ni Jisok na galitin siya, na sinasabing natatakot lang siyang matalo, matapos gamitin ang kanyang lakas sa kanya. Hiniling ni Jisok sa kanya na huwag kumilos ng mataas at ang makapangyarihang Southern ay nagalit at hiniling sa kanya na huminto sa pagsasalita. Ngunit laking gulat nila nang tumanggi si Woon na sumali sa Union. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya, nagtanong kung paano siya naglakas loob na tanggihan ng Union at nagtanong kung nakakuha siya ng isa pang alok. Sumagot si Woon na hindi niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging kabilang sa isang grupo. Ngunit bigla na lang na nagyabang at sinabing ang kanilang Union ang pinakamaganda sa bansa at ang kanilang mga problema ay zero sa wala. Mapalad para sa kanya na maging bahagi ng naturang gising na grupo. Tinanong niya siya kung alam niya kung gaano mapanganib para sa isang nagising na walang grupo. Sagot ni Woon, alam niyang magandang lugar ang Union at alam niyang delikado ang mag-isa. Humingi siya ng tawad sa kanila at nagpasalamat sa alok. Sinabi niya na hindi niya gustong maging bahagi ng isang grupo. Sinabi ni Mr. Parke na mangyayari muli sa kanya ang nangyari noon. At sa kabutihang palad, ito ay naging maayos sa pagkakataong ito, ngunit maaari siyang harapin ng isang mas mahirap na sitwasyon sa hinaharap. Sumagot si Woon na handa na siya para dito, at iniwan siya ni Mr. Park na nagsasabing igagalang niya ang kanyang desisyon. Hinihiling din niya sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung magbago ang isip niya. Bigla silang pinutol ni Jiang at hiniling sa kanila na linisin ang kanilang kalat bago umalis at hiniling kay Jesok na linisin ang kanyang popcorn. Pagkatapos noon, kapag bumalik sila, sinabi ni Southern na walang ideya si Woon kung gaano nakakatakot ang mundong ito. At sumagot si Mr. Park na mas alam niya kaysa sa kanya, gaano kadelikado ang mag-isa. Hindi niya kayang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit ang propesor ng Woons ay maraming kaaway at maraming gwardya ang sumusubok na kunin siya. Tumakas ang dalawa ng walang maayos na masisilungan. At kamakailan, si Woon ay kinidnap at pinahirapan ng mga magkapatid na clan.
Nagulat si Suban at sinabing nabalitaan din niya ang pangyayaring yun. Sinabi niya na si Woon ay hindi may iwasang maakit na dala sa gulo. Sigurado si Mr. Park na mas nakakaalam si Woon kaysa sa iba. Gaano kahirap ang mag-isa ng walang grupo? Sa kabilang banda, nasa bahay sila ni Ji-woo at pinapatingin niya sa doktor. Tumanggi siya sa pagsasabing hindi siya ganoon kaseryoso. Tila nag-aalala si Ji-woo sa kanya at nagtanong kung bakit hindi siya sumali sa unyon. Ibinunyag niya na noong bata pa siya, nakasanayan niyang itago ang kanyang kapangyarihan, nakatira sa ampunan. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang kanyang mga propesor, ngunit kailangan nilang gumala sa isang lugar. Palagi siyang nag-iingat sa kung ano ang iisipin ng iba, kaya hindi na siya makakagawa ng mga desisyon ng mag-isa. Bago siya mag-isa ng walang pagpipilian. Mula ngayon, gusto niyang maging responsable sa paggawa ng sarili niyang mga desisyon. At kung sasali siya sa isang grupo, kailangan niyang patuloy na maging maingat sa iniisip ng iba. Wala silang ideya kung saan lumitaw si Ji-suk doon at sinabing naiintindihan niya ang kanyang kalagayan at nabigla sila sa kanyang sagot. Kinabukasan, nagsasanay si Kaden at sa palagay niya ay ganap ng sertipikado ang kanyang katawan, ngunit hindi sapat na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kahit na siya ay gumagamit ng parehong dami ng kapangyarihan. Gumagamit ito ng mas maraming enerhiya kumpara noong siya ay tao. Sa palagay niya ay may kinalaman ito sa katotohanang hindi siya sanay na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa katawan ng pusa, at dapat siyang maglaan ng mas maraming oras para saliksikin ito. Samantala, bumangon si Ji-woo at tinanong siya kung tapos na ba siya sa kanyang pagsasanay dahil hindi niya nakukuha ang kanyang mga nagising na kapangyarihan sa umaga at gabi. Salamat sa paraan na itinuro niya sa kanya, nakakaramdam siya ng refresh sa lahat ng oras. Ipinagmamalaki ni Katian at sinabing siya ang lumikha nito at tinanong siya kung ginamit niya ang pamamaraan sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Ji-woo na ginagamit niya ito sa tuwing samasagi sa kanyang isipan at halatang hindi kapag may ibang tao sa paligid. Pagdating nila sa itaas, naghihintay sa kanila ang ibang mga pusa at sinabi ni Ji-woo na maglalatag siya ng pagkain. Binibigyan niya sila ng pagkain habang gising ang isa pang pusa at hiniling niya sa kanya na bumangon saglit. Sinabi na kailangan niyang kumain ng kung ano kung gusto niyang gumaling, tinapak niya ang pusa at ito ay tumugon sa kanya ng maayos. Tinanong siya ni Kaden kung hindi siya papasok sa paaralan ngayon at tinawag siyang masamang estudyante na hindi pumapasok sa paaralan ng dalawang magkasunod na araw. Sinabi ni Ji-woo na Sabado ngayon at ang pasok kahapon ay dahil kay Woon at laban kay Suban. Pagkatapos ay lumabas siya upang pakainin ang iba pang mga pusa sa mga lansangan. Sinundan din siya ni Mr. Kaden at nagtanong kung alam niya kung gaano siya katawa-tawa dahil lumalampas siya sa paaralan, ngunit hindi kailanman lumalampas sa pagpapakain ng mga ligaw na pusa. Sagot niya, ito ay dahil kung hindi niya pakainin ang mga pusa, sila ay magugutom at maaaring may iba pang nagpapakain sa kanila. Ngunit maaaring wala rin. Biglang tumingin kay Kaden ang isang bata at sinabi sa kanyang ina na ang pusa ay sobrang taba at tinawag siyang Piggy. Galit na galit si Kaden dito. At inisip na hindi niya akalain na tatawagin siyang mataba. Makalipas ang ilang oras, nagulat siya nang makita si Ji-woo doon at pinapakain din niya ang mga pusa. Natutuwa siya na hindi lang siya ang nagdadala sa kanila ng pagkain. Tinanong niya siya kung gusto niyang sumama sa kanya upang pakainin ang mga pusa na medyo malayo para pakainin. Sumang-ayon siya at nagsimulang maghanap ng iba pang mga pusa. At pagkatapos ay narating niya ang isang kalye kung saan hindi pa napupuntahan ni Ji-woo. Sinabi niya kay Woon na mayroon silang sapat na pagkain para sa isa pang lugar at tinanong siya kung may mga pusa roon. Bigla silang nagulat nang makita si Ji-suk doon na nagpapakain ng iba pang mga pusa at hiniling niya sa kanya na pumunta at kumain ng marami upang siya ay lumaki bilang isang nagising na pusa. Tinawag siya ni Ji-woo at Woon mula sa likuran at natakot siyang makita siya doon. Humingi ng paumanhin si Ji-woo sa kanya dahil sa pagkatakot sa kanya at tumugon siya na muntik na siyang atakihin sa puso. Tinanong siya ni Ji-woo kung pinapakain niya ang mga pusa at mukhang gusto rin niya ang mga ito. Ngunit tumugon siya na hindi niya gusto ang mga ito. Laking gulat niya nang makita si Kaden doon. Natatakot siyang makita at sinabing mahilig siya sa pusa. Sinasabi na siya ay baliw sa mga pusa at nagtanong sa kanila kung ano ang nagdala sa kanila doon. Sumagot siya na nandoon sila para magpakain ng mga pusa at nakasalubong niya si Woon sa daan at sumama sa kanya. Sinabi ni Ji-suk na marami silang libreng oras. Biglang sumulpot doon si Suban at sinigawan si Ji-suk na nagtatanong kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Masaya si Ji-woo na makita siya,
ngunit hiniling niya sa kanya na huminto sa pag-arte na parang close sila, habang hiniling ni Jisuk sa kanya na ihinto ang pagtawag sa kanya. Dahil nakakainis ito, sinabi ni Soban na ayaw niyang marinig ang kanyang boses, ngunit kailangan niya. Alam kung saan magkikita. Sinabi sa kanya ni Ji-woo na naroon na si Won, kaya sinigawan niya ito at sinabing nakikita niya siya. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niyang makita siya sa oras na ito, ngunit nagulat siya at nakalimutan kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Muli siyang tinawagan ni Jisuk at sinabing weekend na at wala na siyang magandang gagawin. Habang sinasabi ni Saban na sila ang gumagala doon kapag weekend, ang sagot ni Ji-woo ay ang kanilang mga pasang nagpapakain at halos araw-araw ay nagpapakain ng mga ligaw na pusa. Tinawag niya si Jisuk at tinanong kung siya rin ba ang nagpapakain sa mga ligaw na pusa. Tiningnan niya sila at naasar si Jisuk at nagtatanong kung bakit ganun makatingin si Saban. Sagot niya na hindi man lang siya ang nadoroon ng fat cat ay nandun din. Bulalas niya na siya ang pinakamataba na pusa na nakita niya sa kanyang buhay. Habang si Ji-woo ay nagsasabi sa kanya na ang pusa ay nakatira sa kanya at ito ay dating isang ligaw na pusa, iniisip niya na tiyak na pinakain siya ng gusto para maging ganito kataba ang isang ligaw na pusa. At tinanong niya si Ji-woo kung lalaki siya o babae. At ang sagot niya ay lalaki ito. Tinitigan niya si Kaden saglit at tinanong kung siya ay neutered, ngunit walang marka sa kanyang mga tainga upang ipahiwatig ito. Laking gulat nila na tinatanong niya ang mga tanong na ito mula kay Kaden na nabigla rin. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Go kay Ji-young na itinakda na ang petsa at pinaplano nilang ipadala si Jisuk at ang dalawa pang miyembro na nakapasa sa pagsusulit. Bukod dito, nasa ilalim ng pangangalaga ng Union si Won, kaya nilalayo nilang makibahagi siya sa pamamagitan ng kanilang espesyal na pagpasok. Inutusan niya itong hayaan si Ji-woo na lumahok sa pamamagitan ng Shino Special Admission na kung gusto ni Ji-woo. Sa susunod na umaga, may panaginip si Kaden kung saan nakakita siya ng maraming ligaw na pusa. Pinuntahan niya sila at tinanong kung ano ang ginagawa nila, nakatitig sa dingding at ano ang mga funnel na yun sa kanilang leeg. Hindi sila sumasagot. At tinanong sila ni Kaden kung ano ang mali sa kanila at kung bakit mukhang miserable silang lahat. Bigla siyang nakarinig ng ilang boses at sinabi ng isang lalaki sa iba na naging maayos ang neuterang at maayos na itong gumaling, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Laking gulat ni Kaden nang mapagmasdan na sila ay na-neuter at sumugod sila kay Kaden, sinabing ito na ang kanyang turn. Ngayon, nagulat siya dito at sinubukang tumakas, ngunit naabutan siya ng mga ito. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtantong panaginip lang pala yun. Ang iba pang mga pusa ay nakatingin din sa kanya at iniisip na isa ito sa mga kakaibang panaginip na nakita niya. Iniisip niya kung hindi pa rin bumabalik si Ji-woo mula sa pakikipagkita nila kay Ji-young at hindi niya alam kung bakit siya inaantok habang nagbibilad. Simula nang maging pusa siya ay nakatulog na naman siya habang ang ibang mga pusa ay nakitulog din sa kanya. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Ji-young kay Ji-woo ang tungkol sa Awakened Academy, na isang sistema na pinagsasama-sama ang mga teenager na nagising sa Korea sa loob ng 2 hanggang 3 buwan upang tumulong na bumuo ng mga bono at turuan sila ng iba't ibang kasanayan. Matagal na itong napag-usapan, ngunit sa wakas ay ipinatupad na ito. Tinanong niya si Go kung ang lahat ng mga nagising sa Korea ay nagtitipon at siya ay tumugon. Ito ang unang pagkakataon na ang mga kilalang grupo lamang ang lalahok. Magtitipon-tipon ang 2 o 3 nagising na kumakatawan sa mga grupong yun. Tinanong sila ni Ji-woo kung hindi siya makakasali, dahil hindi siya kabilang sa anumang grupo, sumagot siya na makakasali siya sa Shinhwa sponsorship at hindi sigurado si Ji-woo dahil ito ay biglaan. At hindi niya alam kung ano. Eksaktong ginagawa ng Awakened Academy. Hiniling sa kanya ni Ji-young na huwag lumahok kung ayaw niya, at maaari niyang gawin ang gusto niya. Ngunit naniniwala siya na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang mamuhay bilang isang nagising mula ngayon. Ngunit nakilala lamang niya sila mula sa Shinhwa at ilang tao mula sa Union. Naniniwala siya na ang pakikipagkita sa iba pang mga nagising ay makakatulong para sa kanya sa hinaharap at ang pagkakataong makilala ang mga kapwa may edad na nagising lahat sa isang lugar ay hindi madalas dumarating. Hiniling sa kanya ni Jang na mag-isip dahil may oras pa at nagpasalamat siya sa kanila, at sinabing hindi madali para kay Shinhwa na i-sponsor siya. Pinahahalagahan niya ang kanyang alok at pagsisikap sa pagsisikap na tulungan siya, at tumugon si Jaeyong. Hindi na kailangang magpasalamat sa kanya. Yumuko siya sa harap niya at sinabing pinahahalagahan niya ito, na sinasabi yun, at pag-iisipan niya yun kapag nakauwi na siya at pupunta na siya.
Ngayon, kapag umalis siya, sinabi ni Gus na sa tuwing nakakakita siya ng Jiwoo, nakakakuha siya ng positibong enerhiya mula sa kanya. At mukhang napakaliwanag at mabait siya. Tinanong siya ni Jium kung ipinipilit pa rin ni Jisuk na tumanggi, at sumagot siya na determinado si Jisuk na hindi na siya sasali. Ipinaliwanag niya na tinatamad siya para doon at sinabing ito ay masyadong nakakaabala. Sinabi ni Jiung na susubukan niyang kausapin siya. Kinabukasan kapag nagising si Kaden, ang ibang mga pusa ay sinusubukang sabihin sa kanya ang isang bagay. Naiintindihan niya ang mga ito at binibigyan sila ng pagkain ng pusa. At tinitigan din niya ang kulay abong pusa at hiniling na tigilan na niya ang pag-istorbo sa kanya at bumaba para kumain. Hindi sumasagot ang pusa, kaya't muli niya itong pinababa at kumain. At sinunod nito ang utos niya at sinimulang kainin ang pagkain. Pagkatapos ay pinananatili niya ang mga pagkain sa harap nila, ipinapakita sa kanila ang kanyang mga kuko bilang babala at sinabing maaari silang uminom ng isa sa bawat pagkalipas ng ilang oras. Pumasok doon si Jiwoo at tinanong si Kaden kung pinakain niya sila, at sumagot siya na patuloy silang nanghihingi ng pagkain at iniinis siya ng mga ito hanggang sa ibigay niya ito sa kanila. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit siya tinawag ni Jang at sumagot na gusto niyang humingi ng payo sa kanya. Hinintay siya ni Kaden at hayaan siyang kumain muna, at pagkatapos ay makikinig siya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na gusto siya ni Jang na lumahok sa bagong Awakened Academy bilang isang independenteng miyembro sa kanilang sponsorship, na nangangahulugang mga miyembro lamang ng mga Awakened na grupo ang pinapayagang pumasok. Sa una, sinabi ni Cadence na pinapaboran siya ng Shinoa, at malamang na hindi niya ito ipinaliwanag sa kanya, ngunit dapat ay mahigpit ang mga kinakailangan tungkol sa pakikilahok. 2 hanggang 3 miyembro lang daw ang darating sa bawat grupo, ibig sabihin, sila ang magiging star pupils ng kanilang grupo. Gaya nga ng sabi ni Jiyong, makakatulong ito sa kanya at maraming mga baliw na freak sa mga nagising. Sinabi ni Kaden na magiging magandang karanasan sa pag-aaral para sa kanya na makaharap mismo ang mga freak na yon, at tinanong niya si Jiwoo kung alam niya ang sagot. Tinanong niya si Jiwoo kung ano ang gusto niyang gawin ngayon, at gusto niyang sumali sa Awakened Academy. Nang sumunod na araw ay nagsasanay siya sa kanyang basement at sa palagay niya ay hindi pangkaraniwan, at sa palagay niya ay mas malusog at mas mabilis lang siya kaysa sa ibang tao. May kapangyarihan sa loob niya na naging posible ang lahat ng ito. At hindi ka panipaniwala kung paano niya magagalaw ang kapangyarihang ito at palakasin ito sa pamamagitan ng paggawa ng itinuro sa kanya ni Mr. Kaden. Sa tingin niya lahat ng ito ay dahil kay Mr. Kaden, at kung hindi niya ito nakilala, ibang-iba na sana ang buhay niya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Kaden at sinabing sasali siya sa Awakened Academy, at tinanong niya ito kung napagpasyahan niya na makakamit niya ang kalayaan 733, sinasabing papakainin niya ang mga pusa at pupunta sa paaralan habang iniisip ni Kaden na ito ay isang magandang pagkakataon para sa Jiwoo, walang maraming pagkakataon na makilala ang mga nagising sa edad niya at kung plano nilang magtipon ng mga bata, magkakaroon ng ilang uri ng safety device. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nahanap ni Jiwoo si Won na nagpapakain ng mga pusa at tinanong siya kung nagpasya din siyang pakainin ang mga pusa sa kanyang pagpunta sa paaralan. At ginagawa niya ito kapag may oras siya, sabi ni Jiwoo. Malamang na magkasalubong sila tuwing umaga at sa kanyang paglalakbay, kinukwento niya ang tungkol sa alok na natanggap niya mula kay Jiyong, at sinabi niya sa kanya na iminungkahi din ito ni Mr. Park sa kanya. Sa una, ang mga miyembro lamang ng nagising na grupo ang maaaring pumasok, ngunit tutulungan siya ng unyon, at tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang gagawin niya ngayon, o kung siya ay sasali. Pinag-iisipan nito ni Won dahil sinabi ni Mr. Park na dapat niya itong subukan dahil makakatulong ito para sa kanya. Sinabi ni Jiwoo na sinabi rin ito ng kapatid ni Jisuk sa kanya, ngunit biglang tumakbo si Jisuk sa kanila at tinanong kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Awakened Academy kahapon, at sinabi ni Jisuk na alam niya lang na bagong bukas ito. Ang mga nagising na grupo ng Korea ay nagdaraos ng mga pagpupulong ng kanilang mga kahalili, at sa palagay niya ito ay katulad nito. 1 beses o 2 beses siyang pumunta doon nung siya ay maliit, at tinanong siya ni Jiwoo kung sasali siya dahil siya ang pinakamalakas na miyembro ng Shinhwa sa kanyang pangkat ng edad. Bulalas ni Jisuk na hindi lang siya ang pinakamalakas sa Shinhwa, kundi pati na rin sa iba pang grupo, at hindi siya sumasali dahil hindi siya mapakali. Nagulat si Jiwoo at sinabing sayang naman dahil papasok siya sa academy. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae kahapon na hahayaan siyang sumali bilang isang hindi miyembro, at sinabi niya na makakatulong ito sa kanya.
Nagulat si Jisuk nang sabihin niya sa kanya na nakakuha din si Woon ng alok mula sa union, ngunit iniisip pa rin niya ito. Nagdesisyon si Woon at sinabing pupunta siya dahil pupunta si Jiwoo. Natuwa si Jiwoo na marinig ito at sinabing mas gaman ang pakiramdam niya ngayon dahil nag-aalala siya dahil wala siyang kakilala doon. Nandoon pa rin si Jisuk na nanunood sa kanila, nakakagulat. At pinakiusapan siya ni Jiwoo na sumama din sa kanila. At dahil nakikiusap sila sa kanya, kaya hindi niya sila pwedeng tanggihan. Ipinahayag niya na mayroon siyang posisyon sa Shinhwa, kaya pupunta siya, at masayang sumigaw si Jiwoo pagkatapos ng kanilang desisyon. Sa kabilang panig nagisingin ang mga busog kay Jang at pinasalamatan siya sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon. At hindi nila siya pababayaan. Sinabi niya na hindi na kailangang makaramdam ng pressure dahil ang layunin ay isulong ang pag-unlad at pagpapalitan ng mga nagising sa Korea. Pagdating sa labas, bulalas ng dalaga. Palagi siyang kinakabahan sa harap ng chairwoman, ngunit hindi sila nakakakuha ng ideya kung bakit sinusubukan ni Shinhwa na pasukin ang isang hindi miyembro sa akademya. Tinanong niya ang bata kung alam niya ang tungkol dito, at sumagot siya na kahit ang matatandang nakarinig tungkol dito ay hindi natutuwa. Hindi rin niya ito naiintindihan at sinabing nagsusumikap sila para dito. At kung paanong walang magkagusto sa kanya. Ipasok lang sila ng ganun kadali. Tinanong niya siya kung alam niya kung anong uri siya ng bata, at sumagot siya na ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga lalaki sa kanyang bahay, kaya malalaman nila ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila, nasa bahay si Kaden nang may tumunog sa pinto at iniisip niya kung ito ang kartero. Sa ganitong oras, may dalawang lalaki sa labas ng bahay at papasok sila sa loob sa pag-aakalang walang tao sa bahay. Binuksan nila ang pinto at ang isa ay natakot na makakita ng pusa doon. Habang ang isa naman ay humihiling sa kanya na huwag pansinin ang pusa at magtrabaho. Pagkatapos ay tinawag niya ang isa at ipinaalam sa kanya na walang tao sa loob. Tahimik na pinapanood sila ni Kaden at iniisip kung sino sila o kung sila ay mga magnanakaw. Ngunit hindi nagtagal ay napagmasdan niya na pumunta lang sila doon upang maghanap ng kung ano. Nagtataka siya kung bakit sila napunta sa bahay ni Jiwoo at tila sila ay sanay na mabuti. Pinagmamasdan niya ang mga ito at sa tingin niya ay mukhang nandito sila para imbestigahan si Jiwoo, ngunit nagtataka kung sino ang nagpadala sa kanila dito. Sa palagay niya ay dapat na muna niyang iwan ang mga ito sa ngayon. At kung susubukan niyang alamin kung sino sila, maaaring magkagulo ang mga bagay-bagay. Biglang pumunta ang ibang pusa sa isa sa kanila, at naiinis siya dito at sinipa ito ng masama. Ang mga pusa ay natatakot na makita sila. Habang si Kaden ay nagagalit sa kanyang mga aksyon. Ngunit bago siya makapag-react, tumalon ang kulay abong pusa mula sa kanyang kinalalagyan at inatake siya gamit ang kanyang paa at nasugatan siya. Siya ay sumigaw ng masama kapag ang isa ay lumapit sa kanya at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanila na ang pusa ay umatake sa kanya. Habang ang kulay abong pusa ay nakatingin din sa kanya ng galit. Inilabas niya ang kanyang sandata at akmang sasalakayin siya ng tumalon ng kulay abong pusa mula sa kanyang kinalalagyan at tumama sa kanyang ulo, nasugatan din siya nito. At nagtaka siya kung anong klaseng pusa siya. Laking gulat niya nang makitang natama ni Kaden ang isa, dahilan para matamba siya sa lupa. Tumalon din siya at tinamaan siya ng masama. Pareho silang bumagsak sa lupa at sa tingin niya ay lubhang kapaki-pakinabang ang kanyang buntot sa pag-atake. Pinahahalagahan niya ang kulay abong pusa para sa kanyang mahusay na trabaho at kasanayan sa pakikipaglaban. Samantala, may ibang pusa na lumapit sa kanila at pinagbawalan sila ni Kaden na yamakap sa mga estranghero. Sa tingin niya ay nakapasok siya dahil sa inis. Gayunpaman, nabigo ang una niyang plano na pabayaan sila. Samantala, pumasok si Jiwoo sa bahay at tinanong si Kaden tungkol sa kung sino sila, at sinabi niya sa kanya na pumasok sila sa bahay at pinindot nila ang kampana. Siguraduhing walang tao sa loob at pagkatapos ay pumilit silang pumasok. Sa palagay niya ay pumunta sila para imbestigahan siya. At nag-aalala si Jiwoo kung sino kaya sila dahil hindi pa nangyari sa kanya ang ganito. Tinanong niya si Kaden kung ano ang ipinadala ng gobyerno sa kanilang mga tao matapos malaman na siya ay isang nagising. Hiniling sa kanya ni Kaden na tawagan si Shinhwa at humingi ng tulong sa kanila. Kahit natutuwa ang sinasabi niya sa sukat ni Shinhwa, dapat may koneksyon sila sa gobyerno at mas mabuting ipaubaya na lang sa Shinhwa ang usaping ito. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mr. Gu sa kanyang tahanan at hiniling kay Jiwoo na huwag mag-alala, sinabing sila na ang bahala dito. Humingi ng paumanhin si Jiwoo sa kanya at sinabing tila lagi siyang humihingi ng tulong sa kanya, ngunit sinabi niyang nagpa siya silang suportahan siya.
Kaya ito ay naging bahagi ng trabaho ni Shinhwa. Ngayon ay pinahahalagahan niya ang kanyang mga pusa at sinabing gumawa sila ng isang kamanghamanghang trabaho sa pamamagitan ng pag-atake sa mga estranghero na lumabag at nagbantay sa bahay. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay, ngunit syempre, ang mga pusa ay matatalinong nilalang, kaya hindi ito imposible. Pakiramdam niya ay tila nag-aalala si Jiwoo at sinabi niyang naiintindihan niya na siya ay nababalisa. Pero kung ano man ang inaalala niya ay hindi mangyayari. Sinisigurado niyang iimbestigahan nila ang mga ito at gagawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Pinasalamatan siya ni Jiwoo sa lahat at umalis siya sa pagsasabing tatawagan siya kagad kapag nalaman nila ang anumang bagay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kaden nang may pagmamahal at umalis ng bahay. Pagdating niya sa labas, may sasabihin daw sa kanya ang kanyang sekretarya tungkol sa mga lalaking nahuli nila. Sinabi niya sa kanya na tila isa sa kanila ay kabilang sa Shinhwa at higit pang imbestigasyon ang kakailanganin. Ngunit nakilala ng isang miyembro ng kanilang koponan ang isa sa kanila, at sinabi niyang nakakita siya ng isang lalaki sa Shinhwa. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Jiyong at ipinaalam sa kanya na ang mga lalaking nanloob sa bahay ni Jiwoo ay mga tao ng Shinhwa, at sinagot ni Gu na sila ay mga tao ni Chairman Lee. Siya ang ama ni Jahak Lee na kamakailan ay hinirang bilang kinatawan. Narinig niyang nagreklamo siya tungkol sa pag-sponsor nila sa Jiwoo, ngunit hindi niya alam na gagawa siya ng background check na ganito. Sinabi ni Jiyong na matagal na niyang huling nakita si Chairman Lee. Kaya siya mismo ang bibisita sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa opisina ni Chairman Ali kung saan nagulat ang lahat nang makita siya doon. Tinanong sila ng isang babae tungkol sa layunin ng kanilang pagbisita, at nagtataka rin siya tungkol sa ginang na sumilip sa kanilang opisina ng ganoon. Ipinaalam sa kanya ni Guest na naroon sila para makita si Chairman Lee, at tinanong niya sila kung mayroon silang appointment upang makita siya. Biglang sumugod si Chairman Lee at yumuko sa harapan niya. Magalang, sinabi niya na kung nakipag-ugnayan siya sa kanya ng maaga, kung gayon ay naghihintay siya bago siya dumating. Nagtataka ang sekretarya kung sino siya, at hindi pa niya nakitang bumaba ang chairman para salubungin ang isang tulad nito. Pagkatapos ay dinala niya sila sa kanyang opisina at sinabi kung alam niya ang tungkol sa pagdating nito, pagkatapos ay gagawa siya ng maayos na pagsasaayos. Iniisip niya kung ano ang nagdala sa kanya doon. At sinimulan ni Gus ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong kung kilala niya si Jiwoo Seo. Siya ang bata na kinuha ni Shinhwa sa ilalim ng kanilang mga pakpak kamakailan. Sumagot si Chairman Lee na narinig niya ang tungkol sa bagong protege ni Shinhwa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang kanyang pangalan. Hiniling sa kanya ni Guo na huwag umarte at sinabing alam niya na may malalaking reklamo ang mga executive tungkol sa academy tungkol sa desisyong ito. Sinabi niya na nagawa na niya ang kanyang pagsisiyasat sa kanya, at ang chairman ay tila nagulat at nagtanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. At sino ang nang-ahas na magreklamo tungkol sa desisyon ng chairman? Inihayag ni Guo na may mga kainahinalang nang hihimasok sa bahay ni Jiwoo ilang oras na ang nakalipas. At ayon sa kanilang investigasyon, sila ay kanyang mga tao. Nagulat si Chairman Lee nang marinig ito at nagtanong kung ano ang sinabi niya. Ang ganyang kalapastanganan, inihayag ni Guo na nahuli na nila ang mga nanghihimasok at natapos ang kanilang pagsisiyasat sa kanilang pagkakakilanlan. Ang chairman ay nagtataka kung ang kanyang anak na si Yeok ay kumilos sa kanyang sarili at tumayo para humingi ng tawad. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at sinabi nitong kasalanan kung bakit mali ang pagpapalaki sa kanyang anak. Gayunpaman, sinabi ni Gu na ang tunay na dahilan sa likod ng desisyon ni Juk ay dahil sa kanyang walang katapusang reklamo tungkol sa desisyon ng chairwoman, at tinanong niya siya kung paano niya masasabi ang ganoong bagay. Samantala, tumayo si GOMG at tinanong siya kung mayroon siyang sasabihin sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at sinabing sisiguraduhin niyang hindi na mauulit ang bagay na ito, at aalisin din niya ang Yejuk sa listahan ng mga kandidato ng akademya. Sa tingin niya ay napakatanga ng kanyang anak na nawala ang kanyang pagkakataon sa pamamagitan ng paggawa ng mga padalos-dalos na galaw. Ngunit sinabi ni Giyong na hindi na kailangang gawin yon dahil pinapayagan ng mga bata na magkamali, natutuwa siya tungkol dito. Ngunit binalaan siya ni Jiang na sabihin na kung mangyari muli ang ganitong bagay, ang nasa hustong gulang ay kailangang umako ng buong responsibilidad. Pagkatapos nito, umalis sila sa kanyang opisina at ang chairman ay nakakuyong lamang ang kanyang kamao at iniisip kung paano siya tinatrato ni Jeong nang walang respeto. Tinawag niya ang sekretarya at pinatawag si Hai Hayok sa ngayon,
Sa kabilang banda, si Jiwoo ay nagsasanay sa kanyang tahanan, at pagkaraan ng ilang oras ay naabot na niya ang kanyang limitasyon at sinabi kay Kaden na hindi na siya makagalaw ng mas mabilis. Ngunit hiniling niya sa kanya na huwag huminto hanggat hindi siya bumababa at mayroon siyang nakuha ang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay napapagod, bumagsak sa lupa at sinabing hindi na niya magagawa pa. Binati siya ni Kaden, sinabing nasira ang kanyang record at umabot siya ng hanggang 6 na segundo. Masaya siya kahit 1 segundo lang. Ngunit sinabi ni Kaden ang buong pagtalo nito, kung isa sa alang-alang ito mula 5 hanggang 6 na segundo at 1 segundo ay isang malaking pagpapabuti doon. Nangangahulugan din na ang kanyang mga nagising na kapangyarihan ay bumuti ng ganoon kalaki at maipagmamalaki niya ang kanyang sarili sa maraming kadahilanan. Sinabi ni Jiwoo na lahat ito ay salamat sa kanyang tulong. Pagkatapos ay naalala niya ang mga pusa ay malamang na naghihintay para sa kanya, at iniisip ni Kaden na ang kanyang mga nagising na kapangyarihan ay bumubuti sa record ng oras. Ngunit hindi ito isang sorpresa kapag natututo siya mula sa mahusay na master na ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga pusa at binigyan sila ng pagkain. Kapag may kumatok sa kanyang pinto, ito ay si Master Gu at tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang nagdadala sa kanya doon. Sa oras na ito, humihingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pang-abala sa kanya sa oras na ito, ngunit sinabi niyang may kailangan siyang sabihin sa kanya. Bulalas din niya, may kumpanya siya at laking gulat niya nang makitang kasama niya si Ji-young. She then sits on his sofa while Kaden stares at her and wonders why she is there. Tinanong sila ni Jiwoo kung ano ang nagdadala sa kanila doon. Sinabi ni Gu na pumunta sila upang pag-usapan ang nangyari kaninang hapon, at nalaman nila kung sino ang mga lalaki. Ipinahayag niya na sila nga, si Shin ay mga tao at si Jiwoo ay nabigla nang marinig ito. Inihayag ni Gu na si Shinoa ay isang malaking grupo. Kaya sa loob ng grupo, may malalaki at maliliit na paksayon na pinamumunuan ng iba't ibang pinuno, at ang isa sa kanila ay nag-uutos sa kanilang mga tao na kunin ang kanilang mga kamay sa impormasyon ni Jiwoo. Iniisip ni Kaden na hindi ito pangkaraniwan dahil ang mga tao sa isang grupo na kasing laki ng Shinoa ay hindi basta-basta sumusunod sa kanilang mga pinuno. Humingi ng tawad si Ji-young sa kanya at sinabing kasalanan niya ang lahat habang hinihiling ni Jiwoo na huwag siyang magsalita dahil hindi niya sinasadya. Sinabi ni Gu mula noong kinuha ng chairwoman ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at mahigpit silang binalaan tungkol sa tao. Hindi na ito mauulit. Sinabi ni Jiwoo na siya ang dapat na humingi ng tawad dahil nangyayari ang lahat ng ito at dahil sinusubukan nilang tulungan siya. Hiniling niya sa kanila na huwag humingi ng tawad at sinabing nagpapasalamat talaga siya kay Shinoa, lalo na sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Ji-young at sinabing pupunta sila at nakita sila ni Jiwoo sa kanyang pintuan. Nagmamadaling lumabas si Jum habang tinatawag siya ni Gu mula sa likuran at hinihiling na hintayin siya. Ngunit namumula siya at hindi nakinig sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Yejok sa opisina ni Ji-young at humingi ng tawad sa kanya para sa kanyang ginagawa. Naalala niya ang huling gabi na sinigawan siya ng kanyang ama at sinabing ibaba niya ang ulo kay Ji-young dahil sa kanya. Tinanong niya kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. At kung gagawa siya ng ganoon, dapat ay ginawa niya ito ng tama. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumunta at humingi ng tawad kay Ji-young. Hiniling niya sa kanya na itaas ang kanyang ulo at sinabing hindi niya ito patatawarin kung gagawin niya ito muli. Pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang opisina at nagtataka kung bakit kailangan niyang dumaan dito dahil sa Jiwoo na yun at makakaganti siya sa kahihiyang ito. Bumaba siya nang madaanan niya ang Jiwoo, ngunit tinanong niya ito kung kilala niya ito. Napahiya si Hayok na hindi niya naaalala. Sinabi niya na siya at sinasabi rin sa kanya na sumasali siya sa akademya. Madalas silang magkikita ngayon at inaabangan niya ito. Sandali siyang tinitigan ni Jesok at walang imik na pumasok sa opisina ni Jin. Sa palagay niya ay hindi nagbago si Jesok ng 1B sa lahat ng mga taon na ito. Sa parehong oras sa Hay, tinanong ni Gu si Chisok kung ano ang nagdadala sa kanya doon ng maaga sa umaga, at sinabi ni Ji-young na natutuwa siyang dumating siya dahil may sasabihin siya sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit tumanggi siyang sumali sa akademya. At sinabi ni Jesok na pinag-isipan niya ito. At ngayon gusto niyang pumunta. Nagulat sina Jang at Go na napakadali niyang pumayag. At sinabi ni Jesok na may posisyon siya sa loob ng Shinoa at ayaw din niyang magdulot ng gulo. Kaya napagdesisyonan niyang dumalo. Nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya at nagtatanong siya kung bakit ganoon ang tingin nila sa kanya. Aalis na sana siya na iyon ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Jiwoo at nagdadala ng maraming pagkain para sa mga pusa.
Nandoon na sina Won at Jiwoo at naghahain siya ng pagkain sa mga pusa. Masaya siya at dinalhan daw niya sila ng lahat ng uri ng merienda. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ni Kaden at inalok siya ng magalang na regalo at tahimik niya itong tinanggap. Nakita niyang natutulog muli ang kulay abong pusa at sinabi sa kanila na sinabi niya kay Jang na dadalo siya sa akademya. Nakita niya si Jiwoo na nakatingin sa ibaba at tinatanong siya kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Jiwoo na walang nangyari. Pinagmamasdan siya ni Jesok at sinabing mahaba ang mukha niya ngayon at tiyak na may nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Won na may pumasok sa bahay ni Jiwoo noong isang araw at hindi ito isang magnanakaw, ngunit isa sa kanyang mga tao ang pumasok upang mag-imbestiga. Tinanong siya ni Jiwoo Jesok kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanilang mga tao at sinagot niya ang ibig sabihin ng kanyang mga tao ay mga tao ng Shinhwa. Tinatawanan nito ni Jiwoo at tinanong siya kung paano siya tumatawa ngayon at kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Sumagot si Jiwoo na hindi ito malaking bagay. At pag-uwi niya, na-knockout ang mga nanghihimasok at si Jiyong at Mr. Go ang bahala dito. Mula sa pangyayaring ito, nalaman niyang iilan lamang mula sa Shinhwa ang maaaring lumahok sa akademya at narinig niya na ang lahat ay nagsisikap na dumalo. At matapos marinig yun ay hindi siya sigurado kung may karapatan ba siyang makilahok. Sa kabilang banda, si Yehiek ay nasa kanyang tahanan. Nang lumapit sa kanya ang kaibigan niya at tinanong kung nahuli siya ng chairwoman. Pinapasaya niya siya habang hinihiling niyang umalis siya doon. Kung wala siyang masabi, tatanungin niya siya kung hahayaan niya itong mag-slide, at sumagot siya na napahiya siya kaya hindi niya siya pakakawalan. Biglang sumugod si Jisok doon, at laking gulat nila nang makita siya doon at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya doon. Ngunit imbes na sumagot ay sinipa niya si Yuk at pinadapa ito sa lupa. Nagsisimula siyang umubo at tinanong siya kung bakit niya ginawa ito habang tinanong siya ni Jesok kung paano siya naglakas loob na magreklamo tungkol sa desisyon ng kanyang kapatid na babae. Tinanong siya ni Yahak kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit muli niya itong sinipa at sinabing tinuturuan niya siya ng leksyon. Gulat na gulat ang dalaga at sa tingin niya ay totoo ang mga tsismis tungkol sa kanya, na siya ay maikli at hindi pa rin nagbabago. Nagtataka siya kung paano niya ito magagawa sa kumpanya ni Chairman Lee. Galit na bumangon si Yuk at sinubukan siyang atakihin, ngunit iniwasan ni Jesok ang kanyang pag-atake, hinawakan siya sa kanyang mga balikat at muling sinaktan. Masama siyang bumagsak sa lupa, at sinabi ni Jesok na ang kanyang mga galaw ay palpak at labis niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang nagising na kapangyarihan kaya hindi na siya nagsasanay. Si Yeok ay galit na galit sa kanya at ginagamit ang kanyang nagising na kapangyarihan. Habang ginagamit din ni Jesok ang kanyang nagising na kapangyarihan at sinabing gagawin niya ito kung gusto niyang dalhin ito. Bigla silang pinutol ni Chairman Lee at tinanong kung ano ang ginagawa nila at tumigil sila sa pag-aaway matapos siyang makita. Natakot ang babae na makita siya doon at sinubukan ni Yeok na sabihin sa kanya na hindi siya ang nagsimula ng laban. Bigla siyang pumasok at inaatake siya, kaya kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Tinanong ni Chairman Lee si Gisek kung hindi ito bastos. At kung siya ay gumagawa ng ganito kalaking kaguluhan sa kanyang kumpanya, masyadong. Sumasagot siya na ang kanyang mga aksyon ay bastos, hindi kanya. At ang sabi ng chairman ay naiintindihan niya ang kanyang pinag-uusapan, ngunit ang bagay na yon ay naayos na kay chairman. Sumagot si Jesok na aayusin din niya ang usapin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, at yumuko sa harap niya para humingi ng tawad. Ang chairman at Yehalt parehong nabigla at tinanong siya kung nagbibiro siya sa kanya. Habang sinabi ni Jiwoo na pinatawad siya pagkatapos ng paghingi ng tawad. Kaya bakit hindi niya magawa ang kanyang isang paghingi ng tawad? At nakaligtas siya sa pagkuha ng desisyon ni Shinwood Chairwoman bilang isang biro. Tinatanong niya kung bakit hindi niya magawa. At ito ay isang away lamang sa pagitan ng mga kapantay. Habang ang chairman ay nabigla sa kanyang pangangatwiran, iniisip ng batang babae na si Jesok ay naging mas masahol pa kaysa dati, at pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot sa kanila na umalis. Siya ay umalis sa kumpanya at sila ay tumingin sa kanya shockingly. Kapag siya ay dumating sa labas, siya ay nakatanggap ng isang tawag mula sa Go, at siya ay nagtanong sa kanya na pumunta sa opisina ng chairwoman. Kaagad pagkatapos ng ilang oras ay nasa harap na siya ni Jiyang at tinanong siya ni Go kung bakit siya pumunta sa kumpanya ni Chairman Lee at binugbog ang kanyang anak. Tinanong siya ni Jiang kung bakit niya ginawa yon. At sagot niya na ikinagalit niya. Galit na galit si Gu sa kanya at sinabing ang kanyang dahilan ay kaawa-awa lang at sinisigawan siya at sinabing ginawang tanga ang punk.
Tinanong niya sila kung ano ang kanilang gagawin kapag nalaman ito ng ibang grupo at iisipin nilang biro ang Jiyong at Shinhwa. Nagulat si Go at tinanong siya kung para ito sa chairwoman at Shinhwa, at nagulat siya na hindi sila nahuhulog sa kanyang dahilan. Pumayag naman si Jel at hiniling na huwag na itong mangyari muli. At ngumiti lang ito sa kanya. Tanong niya pagkatapos. Sinabi ni GM na mayroon siyang tanong at tinanong siya tungkol sa pamantayan para sa paglahok ng akademya. Sa kabila, nasa bahay niya si Jiwoo habang iniisip ni Kaden na nalulungkot siya dahil inaakala niyang nagnanakaw siya ng pagkakataon ng iba. Biglang may tumunog sa pintuan niya at nagulat siya nang makita si Jesuk doon. Tinatanong niya kung ano ang nagdala sa kanya doon kaya huli na. Sagot niya na dumaan lang. At dahil nandoon siya, kaya may sasabihin siya sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na huwag maawa sa pagsali sa akademya. At maaaring magbago ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Ngunit sa ngayon, ang maximum na bilang ng mga tao na maaaring ipadala ng bawat grupo sa akademya ay 3 Shinhwa na nakamit ang pamantayang yun. At ang isang patakaran ay nangangailangan ng ilang independyenteng, nagising na mga tulad niya na dumalo. Sinisigurado niyang hindi siya magnanakaw ng pagkakataon ng sinuman. Kaya hindi na kailangang mag-sorry. Ngumiti si Jiwoo at nagpasalamat sa kanya habang tinatanong siya ni Jisek kung para saan siya ngumingiti. Sinabi ni Jesuk na aalis siya at tinanong siya ni Jiwoo kung dumating siya ngayong gabi na para lang sabihin sa kanya na nagagalit si Jesuk at sinabing dumaan lang siya. Kaya umalis siya sa kanyang bahay pauwi. Nahanap niya si Wooan doon at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon kaya huli na. At sagot niya na nag-aalala siya. Jiwoo, sinabi ni Jesuk na hindi siya maliit na bata. At tinitigan siya nito sa paraang nagtatanong. Kung nag-aalala rin siya tungkol sa kanya, ibinubulalas niya na dumaan lang siya at aalis na. Ngunit pagkatapos ay huminto at sinabi sa kanya na binasag niya ang punk na nagpadala sa mga nanghihimasok na yun upang imbestigahan si Jiwoo. Nanliligaw ng thumbs up sa kanya. At umalis na siya doon habang nakangiti. Sa kabilang panig, nakaupo si Yahak sa kanyang silid at tinanong siya ng kanyang kaibigan kung siya nga. Okay, tumugon siya na hindi siya tinatamaan ng mga nagising na kapangyarihan ni Jesuk at iniisip niya kung magagamit niya ang kanyang mga nagising na kapangyarihan, kung gayon ay natalo niya ang kalokohan sa kanya. Nagulat pa siya nang ibinaba niya ito. Ininsulto na naman siya ng kanyang ama, sinabing nasa level siya na kahit si Jesuk ay makukuha siya. At siya ay walang iba kundi isang manggugulo sa loob ng maraming taon. Tinatanong niya ito kung paano niya ito pagkakatiwalaan sa kanilang pamilya. Tinanong siya ng batang babae kung hindi niya minamaliit si Josek, at sumagot siya na hindi nila pinag-uusapan ang matandang Jesuk doon. At 5 taon na ang nakalipas nang huli nilang makita siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan bago ang lahat. Simula noon, gumawa lang siya ng gulo at hindi na siya samipot sa mga meeting kumpara sa kanya. Siya ay nagtrabaho ng husto upang mabuo ang kanyang mga kapangyarihan. At kung kalabanin niya ito sa totoong buhay, hindi siya matatalo sa kanya. Sa tingin ng dalaga ay hindi lubos na mali ang sinabi niya. At dahil maliit pa si Josek, nalampasan niya hindi lang ang mga bata na kasing edad niya, kundi maging ang mga matatanda sa kanyang kahangahangang gising na kapangyarihan. Ngunit hindi siya dumalo sa mga pulong sa nakalipas na 5 taon, kaya walang nakakaalam kung gaano kahusay ang kanyang kapangyarihan ngayon. Besides, may mga chismis na medyo magulo siya. Pagkatapos ay sinabi niya na makikita nila ang batang yun sa lalong madaling panahon. Nagising yung isa, pinuprotektahan ni Shin kamakailan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating doon si Jiwoo, at naiinis si Kaden na kailangan niyang gumising ng madaling araw. Itinuro sa kanya ng isang babae ang daan patungo sa isang silid at nandoon ang lahat ng iba pang kalahok ng akademya. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanya at pumasok sa kwarto. Nagpaalam siya kay Kaden Do. Pumasok siya sa kwarto at sinabing, magandang umaga sa kanilang dalawa habang kayo. Tinitigan siya ni Hawk at iniisip niyang siya ang dahilan kung bakit niya pinagdaanan ang lahat ng iyon. Samantala, ang babae ay bumangon at sinabing ang kanyang pusa ay talagang malaki at tinanong siya kung ang mga pusa ay kadalasang ganito kalaki. Habang tumutugon si Jiwoo, mas maliit sila dito. Hiniling niya kay Jiwoo na makipag-usap sa kanya ng mas casual dahil magkasing edad sila, at sinabi nito sa kanya ang kanyang pangalan. Napansin niya na napakawalang muwang nito, maliit para sa isang lalaki at mukhang mabait. Nakatingin siya sa kanya dahil sa awa at sa tingin niya ay hindi siya pababayaan ni Yak. Sinabi niya ang kanyang pangalan bilang Boyem at pupunta siya sa akademya kasama niya. Umaasa si Jiwoo na matutulungan nila ang isa't isa. Si Yehak ay nanunood sa kanila at nagtatanong kung sino ang tumutulong kanino.
Sinabi niyang wala siyang kaakibat at hindi pa napatunayan ang kanyang mga kapangyarihan, kaya hindi siya maaaring maging kapantay ng mga ito, kahit na sumasali siya sa akademya sa ilalim ng pangalan ni Shinoa. Sa teknikal, siya ay walang kaugnayan kay Shinoa. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit niya dinala ang kanyang pusa doon, at sumagot si Jiwoo na sinabihan siya na maaari niyang dalhin ang kanyang pusa. Tinanong niya kung sino ang nagtanong sa kanya na dalhin ang pusa nang biglang pumasok si Guo doon at tumingin kay Yejek. Bumangon si Angrelek at bumati ng magandang umaga habang magiliw na tinitingnan si Kaden. Sinabi niya na tumakbo siya hanggang doon upang salubungin siya. Tinanong niya ito kung siya ay kumakain ng mabuti at hiniling sa kanya na hawakan ang kanyang tiyan. Tumingin siya kina Boyong at Yejek at pinaupo sila. Ibinunyag niya na natipon niya silang lahat doon ngayon dahil naisip niya na magiging maganda para sa kanila na magkita bago ang Awakened Academy na magsisimula sa lalong madaling panahon. Hinihiling niya sa kanila na magpahinga at hindi na kailangang makaramdam ng pressure. Wala na silang ibang inaasahan pa at ipaubaya sa kanilang lahat ang lahat. Tinanong siya ni Ye kung dapat nilang ihanda ang kanilang mga sarili bago ang akademya, at sigurado siyang magiging mahirap ang kompetisyon doon. Sinasagot ni Go ang pinakamahalagang layunin ng academy ay ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon, at ang patakaran ni Shinwa. Ginagawa ba nilang lahat ang lahat para makamit ang mga layuning yun? Sinabi ni Boyen na ang lahat ng iba pang mga grupo ay malamang na naghahanda ng husto para sa academy upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, tumugon si Go na naniniwala siya na ang kanilang mga pamilya ay nakagawa na ng gayong mga paghahanda. Hindi alam ni Jiu kung ano ang kanilang pinag-uusapan at iniisip kung may ihahanda pa bago ang academy, samantala ang silid at tinanong ni Go kung bakit siya late, ngunit siya ay tumugon. Ilang minuto na lang, mukhang masaya si Jiwoo na makita siya habang pinagmamasdan ang presensya ni Kaden doon at nagbabago ang ugali nito. Nagulat si Yi, Juk at Boyong na kilala na nila ang isa't isa, at sumagot si Jiwoo. Magkaibigan sila mula sa paaralan. Laking gulat niya na kaibigan siya ng mayabang na batang yun. Napansin niya na tinatanggihan niya ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi nagiging ligaw, na nangangahulugang mayroong isang bagay sa pagitan nila. Tinanong siya ni Jesuk kung ano ang tinititigan niya habang galit na tawag sa kanya ni Go at pinatigil siya sa pagsasalita. Iniisip ni Boyong na ganito ang kanyang reaksyon kapag may nakatingin lang sa kanya. Tinanong sila ni Go kung mayroon silang anumang mga katanungan at si Jiwoo ay humingi ng pahintulot sa kanya na magtanong. Tinatawag niya siya sa kanyang tunay na pangalan sa hayek. Pareho silang nagulat na tinawag niya si Mr. Go sa kanyang tunay na pangalan at iniisip na wala siya sa kanyang isip. Nagtataka sila kung paano niya ito matutugunan sa kanyang pangalan gayong isa siya sa nangungunang 20 nagising sa bansa. Bukod dito, tinutulungan niya ang chairwoman sa lahat ng bagay ng Shinoa sa lahat ng mga taon na ito. Tinanong siya ni Jiu kung maaari niyang dalhin ang kanyang pusa sa akademya, at magalang siyang sumagot na maaari niya itong dalhin. Pinasaya niya siya sa pagsasabing may kalahok na nagdadala ng kanilang mga pangunahing armas at ang ilan ay magdadala ng mga hayop para sa kanilang nagising na kapangyarihan. Laking gulat nila na tila hindi naiisip ni Mr. Go na nakasanayan na niya ito pagkaraan ng ilang oras. Pumasok si Jiang sa silid at bumangon silang lahat para sa kanyang karangalan. Sinabi niya na dumaan lang siya pagkatapos marinig na lahat sila ay nagtipon doon. Lalong nabigla si Yi, Yak at Boyong nang tawagin siya ni Jiwoo sa kanyang tunay na pangalan at iniisip kung paano niya matatawag ang chairwoman sa kanyang unang pangalan. Bigla, napagtanto ni Jiwoo at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagtawag sa kanya sa kanyang tunay na pangalan, ngunit sinabi niyang maaari niya itong tawagan. Gayunpaman gusto niya, pareho silang nabigla. Sinabi ni Jiwoo na hindi tama ang pakiramdam, ngunit bulalas ni Jisk. Tinatawag din niya itong Jiang, at walang masama dito. Pumayag din si Jiang, habang si Boyong at Yiek ay gulat at nagtataka kung ano ang nangyayari doon. Nagtataka sila kung ano ang meron sa batang ito na gusto rin siya ni Mr. Go at ng chairwoman, sa tingin niya ay hindi magiging madali para kay Yehak na guluhin siya. Kung ganito ang kaso, hindi rin niya maintindihan kung bakit ang bawat isa ay mabait sa kanya gayong siya ay isang gising pa lamang na walang mapupuntahan, iniisip niya na marahil ay dahil siya ay nakakaawa. Nang walang kaakibat, sa tingin niya ay hindi alam ni Jiwoo ang kanyang lugar at naglakas loob siyang tratuhin ang chairwoman na parang kaibigan. Pagkatapos ay may tinawagan siya at sinabing may itatanong siya. Ipinahayag niya na gusto niyang makipag-spar sa Jiwoo, at lahat ay nabigla sa kanyang biglaang desisyon. Huminto muna si Jesuk at tinanong kung ano ang sinasabi niya.
Ngunit sinabi ni Juk na hindi siya nakikipag-usap sa kanya sa hype. Hindi alam ni Go kung ano ang ibig niyang sabihin dito, ngunit literal niyang ibig sabihin. Sagot ni Go, ang spar ay hindi ang layunin ng pagtitipon na ito, ngunit hiniling sa kanya ni Yeok na alalahanin nung sinabi niyang ipaubaya niya ang lahat sa kanila. Naging walang sagot si Go nang hamarang si Boyong at tanungin siya kung ano ang sinusubukan niyang gawin, at sumagot siya na hindi ito dahil hindi niya iginagalang ang desisyon ng chairwoman. Pero dahil pinaghirapan nilang marating ang kinalalagyan nila ngayon. Ngunit lumabas si Jiwoo nang wala sa oras at nakuha ang parehong pagkakataon tulad nila. Kaya gusto niyang makita kung gaano siya kagaling. At sumagot si Hayek na hindi ito para sa kanya ang magdesisyon. At iniisip ni Ji-hock na kailangan lang niya ng permiso ng chairwoman. Sumagot din siya na hindi nila ito tawag, ngunit nabigla si Jiwoo si Yeok dito. Habang sinabi ni Jiyoung na si Jiwoo ay hindi miyembro ng Shinhwa, kaya hindi sila makapagpasya sa isang bagay na tulad nito para sa kanya. Iniisip ni Yeok na hindi ito tatanggapin ni Jiwoo, ngunit nabigla sila nang sabihin ni Jiwoo na handa na siya para sa spar. Sigaw ni Jisuk sa kanya at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Pero sang-ayon daw siya kay Yeok at dapat may reklamo ang dalawang yun. Sinabi ni Jisuk na naipaliwanag na niya sa kanya ang lahat, ngunit nasa punto si Jiwoo. Tama rin yan. Sa isang punto, sigurado siyang kakayanin niya ito at natahimik si Jisuk sa paliwanag niya. Nagulat si Boyong dahil hindi niya akalain na ganito pala ang sasabihin niya habang pinapagawa naman ni Jisuk ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos nito, nasa locker room sila at sinabi niya kay Kaden na alam niyang hindi sila magiging masaya. Pero mas malala talaga, hulaan ka ni Kaden. Si Hyuk ang nagpadala sa kanyang mga tao para imbestigahan siya. Tila nag-aalala si Jiwoo at tinanong si Kaden kung sa tingin niya ay magagawa niya ito, at hiniling niya sa kanya na alalahanin kung ano ang itinuro niya sa kanya hanggang ngayon. Ngumiti si Jiwoo at sinabing nagawa na niya ang lahat ng itinuro niya sa kanya hanggang ngayon, at hiniling siya ni Kaden na pumunta at ipakita sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang matipid na lupa habang nasa Hyuk ay nagsasabi na ito ay nangyayari ng hindi inaasahan. Samantala, si Yeok ay tila mayabang at iniisip na si Jiwoo ay naglakas loob na labanan siya at pagsisisihan niya ang desisyong ito habang buhay. Yumuko si Jiwoo sa kanya at umaasa na magkakaroon sila ng mahusay na laban. Habang bulalas ni Yeok, bibigyan niya siya ng kredito sa hindi niya paglayas. Indecent ang intensyon niya. Tila nag-aalala si Jiwoo sa kanyang pag-iisip, at sa pag-anunsyo ni Hayek na magsisimula ang laban na may lalabas na senyales pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Boyong na hindi pa lalampasin ni Yeok ang pagkakataong ito na saktan si Jiwoo ng husto, at naawa siya sa kanya dahil mukhang mabait siya. Bata, biglang ginamit ni Yeok ang kanyang nagising na kapangyarihan at inatake siya, ngunit nawala si Jiwoo sa kanyang harapan gamit ang kanyang sobrang bilis at tinamaan siya mula sa likuran. Laking gulat ni Boyong nang makitang may super speed power siya, habang si Hyuk naman ay nabigla rin dahil hindi niya alam ang puyat niyang kapangyarihan at hinayaan siyang suntukin siya. Sa tingin niya ay alam na niya ngayon ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kaya't hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan niyang sunggaban muli, ngunit muling nawala si Jiwoo at tinamaan siya mula sa kabilang panig. Nabigla siya sa bilis nito at paulit-ulit siyang sinaktan ni Jiwoo sa pamamagitan ng mas mabilis na pagpunta sa kanya at nasaktan siya ng husto. Samantala, ang iba ay tahimik na nakatingin sa kanila at papasok. Iniisip ni Hayek na marami na siyang pagunlad. Ang nagising na kapangyarihan ni Jiwoo ay naging mas matatag at ang kanyang kontrol at mga galaw ay hindi maihahambing na mas mahusay. Pagkatapos noon, napunta si Jiwoo sa kanyang huling pag-atake at sinipa siya ng napakalakas na siya ay bumagsak pabalik sa lupa sa ilang distansya. Gulat na gulat si Boyong at ang lahat habang si Jisuk ay masayang tumatakbo sa kanya at tinanong siya kung kailan siya nag-improve ng husto dahil sa tingin niya ang ginawa niya ay pagpapakain ng mga pusa. Nakangiting nakatingin din sa kanya si Mr. Kaden. Nagulat si Boyong at ang iba pa kay Yeok. Nawala sa isang bagong natagpo ang nagising ng walang pagkakataon. At nagtataka siya, ano ang batang yon? Actually, gulat na gulat lang si Minwailok at nagtataka sa nangyari sa kanya ngayon lang. At tinanong ni Jisuk si Jiwoo nang magsanay siya ng husto, bumangon siya at tinawag siya ni Jisuk. Nakakatuwang panuorin ang kanyang nakuha, ngunit tumugon siya na patuloy pa rin ang laban. Hiniling niya kay Jiwoo na huwag kumilos na parang tapos na ang laban dahil lang sa nataman siya ng ilang beses nang hindi nakabantay.
Ngunit isinama ni Chisok si Jiu, sinabing na knockout siya bago pa siya makahagis ng suntok at tinawag siyang talunan. Muli niyang tinawagan si Jiu at hiniling na bumalik dahil hindi pa tapos ang laban. At siya ay nahuli. Tumalikod si Jiwoo at sinabing alam niyang wala siyang bantay habang pinagbabawalan siya ni Jesok na gawin ito at sinabihan siyang huwag makinig sa kanya. Hiniling sa kanya ni Yihak na labanan siya muli dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay nanalo kapag nagkataon. Habang iniisip ni Boyleng na tila walang muwang si Jiwoo upang tanggapin ito, ngunit nabigla si Yihak nang tumanggi si Jiwoo na labanan siya at sinabing narinig niya ang pagkatalo dahil sa pagpapabiye sa kanyang pagbabantay ay binibilang pa rin bilang isang pagkawala dahil ang sandaling iyon ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Bulalas niya na maaaring ayaw niyang aminin, ngunit ito ang kanyang panalo. Walang inaasahan ang sagot na ito mula kay Jiwoo, ngunit mukhang natutuwa sila dito. Pagkatapos nito, kinuha ni Jesok ang kanyang mobile at humingi sa kanya ng isang selfie na may maluwag sa frame. Sigaw ni Jesok sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Samantala, sa Hayek ay hamarang at hiniling sa kanila na balutin ito. At ito ay isang kaluwagan na wala sa kanila ang labis na nasaktan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa opisina ni Jiang at ipaalam sa kanya na hindi nasaktan si Jiwoo. Kaya pinauwi niya ito, habang si Ye Hayok ay tumangging magpatingin sa doktor at umalis. Sinabi niya sa kanya na tila nabigla si Jo Hayok dahil napagpasyahan ang laban sa isang hindi nababantayang sandali, anuman ang kanilang nagising na kapangyarihan. Sagot ni Jiyoung, nakuha niya ang nararapat, at binaygo niya ang kanyang bantay bago malaman ang kapangyarihan ng kanyang kalaban, at tiyak na ito ay isang magandang aral para sa kanya sa Hayek. Hindi pa rin inaasahan ang ganitong kalalabasan. At si Yiyak ay nakakakuha ng atensyon habang ang susunod na henerasyon ni Shinhwa ay gumising sa isa, kahit na siya ay pabaya sa simula. Hindi siya pushover at talagang nagulat din siya sa laban ni Jiwoo. Nalampasan na niya ang kanilang mga inaasahan batay sa kanyang pinabuting rate ng nagising na kapangyarihan at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa sabi ni Hayek mayroon lamang isang paliwanag para dito. Alam niya kung paano kontrolin ang puwersa. Ganoon din ang iniisip ni Jian at sinabing ito ay marahil kahit na mataas na antas ng kontrol ng puwersa. Tinatanong niya ito kung paano niya makukuha ang force control kapag kahit na ang mababang antas ng force control ay itinuturing na asset ng mga individual at organisasyon. Sa kabilang banda, si Kaden ay nagwo-workout habang si Jiwoo ay nakahiga sa lupa at patuloy na nakangiti. Tinanong siya ni Kaden kung bakit siya ngumingiti at kung bakit siya nakakaramdam ng loko. Matapos manalo sa unang pagkakataon ay ginawa niya, tulad ng itinuro sa kanya ni Kaden, at talagang nanalo siya. Sumagot siya na dapat niyang talunin ng isang taong nagpapababa ng kanyang bantay, masyadong nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagmamayabang siya at sinabi noong maliit pa siya, natalo niya ang mga lalaki na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Jiwoo na hindi siya kasing galing niya. Mula sa laban na ito, napagtanto ni Jiwoo kung gaano siya naging malakas, lalo na pagkatapos gawin ang itinuro sa kanya. Araw-araw, lumakas ang kanyang kapangyarihan at magagamit niya ang mga iyon. Gayunpaman gusto niya, tinanong niya si Kaden kung paano niya nalaman ang lahat ng ito at sumagot na siya mismo ang gumawa nito. Tinanong siya ni Jiwoo kung paano niya ginawa ang ganoong bagay, at nagyayabang siya at sinabing ginawa niya ito dahil siya ay isang henyo. Pumalakpak si Jiwoo para sa kanya at pinahahalagahan siya. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon ng malaking kaguluhan noong una niyang ipinakita ang kanyang mga nagising na kapangyarihan sa mga tao dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking nagising. Isang mga nagising ay lalapit sa kanya araw-araw at hihilingin sa kanya na sumama sa kanila sa kabilang panig. Nakatanggap si Woan ng mensahe mula kay Jizek, at ipinadala niya sa kanya ang kanilang larawan na may mensahe na natalo siya ni Jiwoo at na siya ang nagpadala ng mga tao sa lugar ni Jiwoo. Napangiti si Woan matapos basahin ang mensahe, habang tinatanong siya ng propesor kung bakit siya ngumiti ng ganito. Natakot si Woan at sinabing wala lang. Ngunit muli niya itong tinanong at sinabing hindi pa niya ito nakitang ngumiti ng ganoon. Tinanong niya ito kung kaibigan niya ito at itinatama siya ni Woon at sinabing magkaibigan sila. Sinabi sa kanya ni Woon na mayroon siyang dalawang kaibigan at ngumiti ang propesor dito at masaya dahil masaya si Woon. Sa parehong gabi, pinanood ni Katie ng isang panaginip kung saan pinahahalagahan ng mga tao ang kanyang kapangyarihan at tinawag siyang isang hindi natalo, nagising at siya ay napakakul at gwapo. Bulalas nila na marami sana siyang pasalubong kung hindi dahil sa kakaibang katawan na yun at makikita niya ang kanyang mga binti ay binti ng pusa habang ang itaas na bahagi ng katawan ay tao,
Laking gulat niya nang makita ang kanyang katawan at agad na bumangon. Nakahinga siya ng maluwag na isa lamang itong bangungot at sa tingin niya ay isa siyang kalahating mataba na pusa na parang centaur, at maswerte siyang maging ganito kumpara sa panaginip na iyon. Tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung okay lang siya dahil bumangon siya habang sumisigaw at sumagot siya na medyo nakatulog siya. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang inaantok mula nang maging ganito ang katawan niya, at hiniling sa kanya ni Jiwoo na huwag mag-alala dahil ang mga pusa ay natutulog ng husto. Sigaw ni Katon sa kanya at sinabing hindi siya pusa. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang puwersang kontrol, at sinabi ni Jiwoo na hindi siya kailanman nagpapahinga mula sa pagpapalakas. Tinatanong niya kung bakit siya nagsisikap na lumakas. At tumugon siya na walang espesyal na dahilan para dito. Aniya, isang uri ng kasiyahan ang lumakas at ang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa katawan ng pasang ito ay lalong nakakatuwa. Ito ay naiiba sa katawan ng tao, kaya ito ay nakakabigo at hindi epektibo. Ngunit pagkatapos ito ay masaya din upang pagtagumpayan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang presensya ng isang tao doon at sinabi sa kanya na mukhang nandoon si Ji Yang at nararamdaman niya ang kanyang enerhiya sa pintuan. Ang katotohanan na hindi niya makita ang kanyang pagdating mula sa malayo ay nangangahulugan na ganap niyang kontrolado ang kanyang kapangyarihan. Hiniling niya na magkita sila at manatili sa lugar. Binuksan niya ang pinto at tinanong siya kung ano ang nagdadala sa kanya doon. At humihingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagpasok niya ng ganito. Tinanong niya siya kung maaari niya itong kausapin sa loob ng 1 minuto at hiniling niya sa kanya na pumasok sa bahay. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maupo sa sopa at dalhan siya ng maiinom. Pagkaraan ng ilang oras, dinadala niya ang tsaa para sa kanya habang si Jiwoo ay nakatitig lang sa kanya ng nakangiting mukha. Sinimulan niya ang pag-uusap at sinabing may dahilan para pumunta siya doon. Gusto niyang tanungin siya ng isang bagay at tanungin siya kung alam niya kung paano kontrolin ang puwersa. Sumagot si Jiwoo na alam niya yon, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang paraan ng pagkontrol sa mga nagising na kapangyarihan, at nagawa na niya ito mula pa noong siya ay maliit. Bagamat hindi siya magaling dito, sinabi ni Jium na may iba siyang tinatanong sa kanya, at tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ibinunyag niya na matagal nang nagising ang mga nagising, nag-aral ng mga paraan ng paggamit ng kanilang mga kapangyarihan ng mas mahusay at lumalakas, mas mabilis, at medyo nakamit nila ang kanilang mga layunin, hindi sa isa, ngunit sa maraming paraan dahil ang mga paraan ay naiiba sa mga nagising na kapangyarihan at pinag-aralan sa maraming mga pamamaraan. Ang mga nakahanap ng paraan ay hindi ibinunyag ang mga ito sa publiko. Ngunit lihim na ibinabahagi lamang sa mga malalapit tulad ng mga pamilya. Itinaas ni Jiwoo ang kanyang kamay at sinabing mayroon siyang tanong at tinanong siya kung bakit sila nagbabahagi nito ng palihim. Sumagot si Jiang na nagising ang mga kapangyarihan ng labis, depende kung alam ng isa ang pamamaraang yun o hindi. Sa kabaligtaran, kahit na ang parehong dami ng oras ay ginugol, ang nakakaalam ng pamamaraan ay naging mas makapangyarihan at mahusay sa paggamit ng mga kapangyarihan. Tinanong niya siya kung malaya niyang ibinabahagi ang pamamaraang ito sa iba at sinabi niya na sa isang punto ay nagsimula ang puwersang kontrol sa mga pamamaraan na nagpapahintulot sa kanila na bumuo at gumamit ng kanilang mga nagising na kapangyarihan ng mas mahusay kaysa sa isang kontrol lamang ng kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na mayroong maraming mga labanan sa pagitan ng mga nagising upang makakuha ng mas mahusay na kontrol ng puwersa, hindi lamang sa mga individual, ngunit sa mga grupo din. Tinanong siya ni Jiwoo kung may sariling puwersang kontrol ang Shinhwa, at sumagot siya na mayroon ding isa si Shinhwa na naipasa na sa loob ng mahabang panahon at batay sa kontrol ng puwersa na yun, iba't ibang bersyon ang nagawa. Ang mga katangian ng hangin ay malakas na nakikilala ang kapangyarihan ng kontrol ng Shinhwa, at naiintindihan ni Jiwoo kung bakit ginagamit ni Jisok at sa Hayek ang kapangyarihan ng hangin. Sinabi sa kanya ni Jiyoung na ito ay dahil natutunan din nila ang kontrol ng puwersa ng Shinhwa, na hindi pinahihintulutan sa lahat ng tao sa Shinhwa. Bukod dito, ang pinahihintulutang antas ng kontrol ng puwersa ay nag-iiba depende sa kung gaano kahalaga ang tao. Nagulat si Jiwoo at napagtanto na ang itinuro ni Kaden sa kanya ay force control. Sinabi ni Jim na magugulat siya sa kung gaano kalaki ang pagsisikap ng mga tao na magkaroon ng mataas na antas ng kontrol ng puwersa at kung mas mataas ang antas, mas magiging malakas sila. Nakarating na sila sa isang talampas. Ngunit matagal na ang nakalipas, nagkaroon ng walang katapusang mga labanan sa kontrol ng puwersa sa mga nagising. Tinanong siya ni Jiwoo kung tatanungin niya siya kung alam niya ang ganitong uri ng kontrol ng puwersa.
At sa palagay niya ito ang dahilan kung bakit hiniling sa kanya ni Kaden na ilihim ito dahil maaaring may dumating pagkatapos ng puwersang kontrol na ito. Iniisip ni Ji-young na nakuha niya ang puwersang kontrol na ito kamakailan, at iniisip ni Ji-woo na naobserbahan niya ang kanyang mga galaw at iniisip kung dapat ba siyang magsinungaling at magpanggap na walang alam tungkol kay Kaden. Hiniling sa kanya ni Ji-young na magpahinga at sinabing hindi niya kailangang kabahan. Wala siya roon para tanungin kung paano niya nakuha ang force control. Ngunit nandyan siya para sabihin sa kanya na ilihim na alam niya ang force control. Kapag nalaman ito ng iba, siya ay nasa panganib. At naisip ni Ji-woo na tama siya dahil lalapitan siya ng isang estranghero upang malaman ang tungkol sa puwersang kontrol na natutunan niya. Pagkatapos ay bumangon siya na nagsasabing tapos na siya sa kanyang negosyo kaya dapat na siyang umalis. Ji-woo, salamat sa kanyang pagpunta dito para sabihin yun sa kanya. Sa palagay niya ay hindi pa niya natutunan ang kontrol ng puwersang yun. Importante ba yun? Sa kabilang banda, natututo si Kaden kung paano sumuntok gamit ang katawan ng pusa, at ipinapaliwanag din ito kung bakit ganito ang ibinabato ng mga pusa. Samantala, lumapit sa kanya si Ji-woo na basang-basa ang mga mata at nagtanong kung bakit niya ito itinuro sa kanya ng isang mahalagang bagay. Hindi maintindihan ni Kaden ang sinasabi niya, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa force control. Tinanong siya ni Kaden kung may sinabi ba sa kanya si Ji-young tungkol dito, at sumagot si Ji-woo na rinig niya itong isang bagay na napakahalaga. Bulalas ni Kaden, sinabi na niya sa kanya na si Taeyer ay napakaraming tao na gustong sumunod sa kanya.